ang kilig in the sense na kasi nga parang hindi siya biblical in a way. So, pero wala po tayong against sa mga nagpo-practice ng New Year's resolution. Kung ito ay para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Yung kanilang mga plano na sineset nila para mapaayos yung kanilang buhay. Bakit nga kung hindi? Kung ang New Year's resolution, ang nakikita nilang paraan para umayos yung kanilang pamumuhay. Yung ating pong pag-aaralan today, may title siya na Pursuing Right Relationships. Ito yung mas nakikita ko, mas advisable for us believers naman to do in replacement doon sa New Year's resolution na ginagawa ng mga unbelievers. Pursuing right relationships. Sabi kasi doon sa ating binasang verse, Proverbs 13 verse 20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Kung isisimplify natin siya sa word na Tagalog, ibig sabihin, kapag sumama ka sa matatalino, sa mga matalino, magiging matalino ka. Kapag sumama ka sa mga hangal, mapapahamak ka dahil sa kanilang mga kahangalan. So, ang pinaka-good advice na makikita natin dito is walk with the wise. Walk with the wise para maging wise ka din. Ito yung sinasabi ng Bible, hindi ako. Sabi ng Bible, walk with the wise and become wise. Kasi the people who are closest to us greatly influences our lives. The people who are closest to us greatly influences our lives. Totoo po yun. Kung sino yung mga close sa atin, meron silang, sa ayaw man natin o sa hindi, o gusto, merong mga influences silang ginagawa sa buhay natin. Maniwala po kayo. Totoo po yung meron silang mga bagay na nagagawa sa buhay natin na hindi natin minsan nahalata kasi we are close to them. Sabi ni John Maxwell, isang known na nagpapahayag ng mga comment na sabi niya, either the people closest to you will be the wind beneath your wings or the anchor on your boat. They will either bring you higher or drag you down. So, dalawang bagay yung pwedeng mangyari sa mga closest people natin na pwede daw silang maging wind beneath our wings or the anchor of our boat. Kaya lang, ito yung ibang epekto. They will either bring you higher. Pwede kang isama nila pataas or drag you down. So, napaka-importante na mag-ingat po tayo kung sino yung mga kinakasama natin. Although, sa konsepto ng Biblia, nakikita natin, hindi tayo nilikha para mag-isa. Nilikha tayo para sa isa't isa. Nakikita po nyo yun? Si Adan, nang makita ng Diyos na hindi siya dapat mag-isa, binigyan niya ng kasama. Although meron lang mga nangyari na hindi maganda, pero hindi talaga nilikha ang tao para mag-isa. Kundi nilikha tayo para sa isa't isa. Meron kasi mga ibang Kristiyano, meron mga ibang tao na ayaw makisama sa iba kasi iba yung tingin nila sa sarili. Yung mga tinatawag na may mga holier than thou attitude o self-righteous attitude. Pero merong law of spiritual gravity ang sinasabi sa Biblia. Ito alam natin nito lahat. Ang sino mang nagmamataas ay bababa ng Diyos. At ang sino mang nagpapakababa ay itataas niya. Kaya, hindi rin advisable sa atin na magkaroon tayo ng parang boastful attitude bilang mga tao. At lalo-lalo na bilang mga Kristiyano. So, ang pinaka-goal ng ating pag-aaral ngayon na pinamagatan natin pursuing right relationships
is para makita natin yung buhay natin bilang mga Kristiyano, kung ano yung mga tamang relasyon na dapat nating pahalagahan bilang mga Kristiyano at bigyan ng importansya sa ating buhay. Kaya ako sinasabing better replacement siya sa New Year's resolution na hindi natin parang ginagawa kasi mas biblical ang mga lesson. Ang lesson ay bibigay natin ngayong umaga. Sabi niya sa Proverbs 27 verse 17. Sabi niya, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. So makikita po natin dito yung interaction ng tao sa tao. Sabi niya, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ay nagpapatalas sa isa pang tao. Makikita natin dito, we need to sharpen each other. We need to sharpen each other. Tayo bilang mga believer, dapat tayong, ang ibig sabihin dito, magkaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, pagkakatulong-tulungan upang yung ating pagiging Kristiyano ay lalong mapatatag. Yun ang tinatawag na sharpen each other. Yung pinapatalas natin ang isa't isa. Yung bonding na ginagawa natin, yung spiritual sharing na ginagawa natin, yung Bible study na ginagawa natin, yung preaching service na inatinan natin, yung prayer meeting na pinupunta natin. Those are activities that can help us sharpen each other. Napaka-importante po ng mga relationship sa buhay nating mga tao. At ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Anim na uri ng mahalagang relationship sa buhay Kristiyano natin. At sana ang pinakadalangin natin sa araw na ito ng pag-aaral ng sa kanyang salita, lubos natin maunawaan ang mga relationship na ito at bigyan nating halaga at bigyan nating importansya sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Relationship number 1. Yung upward relationship natin sa Diyos. Upward relationship sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, ito yung dapat nating i-prioritize sa ating buhay. Yung araw-araw nating pamumuhay, i-check natin, ano na ba ang status ng relationship natin sa Diyos? Ano na ba ang kalagayan ng aking spiritual status sa Diyos? Ano na kaya ang tingin sa akin ng Diyos? Yung relationship ko sa Kanya, ano na ang status? Napakalagang itanong po natin dito sa ating sarili. Kasi kapag meron tayong good relationship sa Diyos, yung truthfulness ng mga sinasabi nating mabubuting relationship will follow. Lagi kasing nagiging tama ang relationship kung unang-una tama ang relasyon natin sa Diyos. At kailan ito magiging tama? Kapag tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Diyos sa sarili natin tagapagligtas. Doon mag-uumpisa ang tamang relationship natin sa Diyos. Kilalanin mo siya sa iyong buhay bilang Diyos sa sarili mong tagapagligtas. Only then, yung upward relationship mo ay mag-start ng tama. And then, yung mga following actions mo bilang isang Kristiyano ay lalo kang magpapatibay kung lagi siyang consulted sa Diyos. Yung mga actions mo, yung mga dati na ginagawa mo bilang isang Kristiyano. Check our upward relationship sa Diyos. Upward sa Kanya. Lagi siyang una. Lagi siyang dapat priority sa ating buhay. Laging kinukonsulta natin yung ating mga bagay na ginagawa para laging tama yung ating relationship sa Kanya. Sabi niya sa John 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas, ang Diyos, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang Panginoong Kristo pala yan, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. So, yung ating relationship sa Kanya, para tayong
Siya ang puno, tayo ang kanyang mga sanga. Kaya yung connection, ang buhay ay nasa puno at tayo ay mabubuhay kung tayo ay nakadikit sa puno. Ganun ang ibig sabihin nun. Kung ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay laging nakaangkla sa katuwiran ng Diyos, sa pananampalataya natin sa Diyos, yung upward relationship natin will be always in the good situation or good condition. Laging masaya yung puso natin kasi alam natin, meron tayong assurance na yung upward relationship natin ay maayos sa Diyos. Pangalawa, yung inward. Una, upward. Pangalawa, inward. Ito yung relationship natin sa ating sarili. Minsan dito tayo nagkukulang na bilang mga Kristiyano. Nakakalimutan natin ipa-search sa Panginoon kung ano na ang kondisyon natin ng ating mga sarili. Nakakalimutan natin kung ikaw pa ba yan? Ako pa ba ito? Si Renato pa ba ako? O iba nang nagmamanage sa akin? Iba nang nagdodomina sa buhay ko? Ikaw pa ba yan? Na-check mo na ba yung kondisyon ng sarili mo? Yung sitwasyon ng sarili mo? Yung relasyon mo sa sarili mo? Ano ka na ngayon? Napalapit ka ba lalo sa Diyos o lumalayo ka lang sa Diyos? Ikaw pa ba ang nagdo-dominate sa sarili mo o iba na ang nagdo-dominate sa sarili mo? Napakalaga na lang po natin yung ating sarili. Kilala natin. Kasi ito, ang katawan na ito, ang taong ito, ang siyang ginagamit ng Diyos sa kanyang ministry. Kaya dapat hinahasa natin ang ating sarili para lalo tayo maging kagamit-gamit sa Diyos. Dapat ang Diyos ang nagdo-dominate sa ating puso at isipan. Dapat ang Diyos ang nagdodomina ng ating mga pag-iisip, ng ating mga desisyon. Kilalanin uli natin yung ating sarili. Sa Diyos pa ba tayo? O iba na yung ating takbo ng ating buhay? Kasi minsan, maraming matatalinong tao. Sabagay, ako naniniwala sa kasabihan, walang bobo. Ako talaga naniniwala, walang bobo. Magkakaiba lang ng level of intelligence. Pero, kung ang katalinuhan pagbabasihan, dapat ikaw ang nagdidesisyon sa sarili mo, hindi iba. Minsan kasi, yung company natin, ini-enjoy natin, minsan hindi na natin naiisip, dinodomina na nila yung ating pagkatao. Hindi na tayo ang nagdo-dominate sa kanila bilang mga Kristiyano. Tayo na nagdo-domina nila. Tayo na yung napapasunod nila, hindi na sila yung napapasunod natin. Kaya pag may mga yayaan, sama ka agad. Not knowing na ikaw na pala yung napapasunod nila, hindi na ikaw ang sumusunod sa kanila. Kaya ingatan po natin, napaka-importante na kilala mo ang sarili mo. Na ikaw ay ikaw pa rin dapat. Hindi ka nadudumina ng kung sinong tao. Nourish your spiritual life. Busugin mo ang iyong sarili ng mga salita ng Diyos. Kasi yung talagang minister natin, pag-minister natin dito is gagamitin tayo ng Diyos. Pero paano magagamitin ng Diyos kung hindi ka nag-aaral? Paano ka magpapakain kung ikaw mismo gutom? Paano ka magtuturo kung ikaw mismo walang alam? So, search. I-search yourself. I-search natin yung ating inward relationship. Kung sino pa tayo. Ako pa ba ito? Yun ang tanong. Kilalanin natin. Napaka-importante na kilala mo pa rin ang sarili mo, lalong-lalo na isa kang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Number 3, yung sideward. Yung una, upward. Pangalawa, inward. Pangatlo, sideward. Meaning, pahalagahan din natin yung relasyon natin sa ating mga kapwa Kristiyano.
Alam niyo po, huwag tayo magkaroon ng kaisipan na tayo lang matalino. Huwag tayo magkaroon ng kaisipan na tayo lang ang parang tinawag ng Diyos. Hindi po. Tandaan natin, ang bawat isa na totoong tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas ay may halaga, may gagawin sa ministeryo ng Diyos. Kaya napaka-importante na magtulungan po tayo. May verse sa Bible, sabi niya, carrying each other's burden. Yun po. Bilang mga Kristiyano, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na magtulungan, mag-unawaan, mag-agapayan. Kung merong kakulangan, unawain. Kung merong kaalaman, mag-share. Iikot ang gawain ng Diyos sa mga Kristiyano lang. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay merong malawak na pangunawa sa bawat isa. Dahil tayong lahat ay tinawag sa paglilingkod. Walang isa dito na ako lang, hindi pwede ganoon. Lahat tayo, bahagi tayo ng katawan. Alalahanin natin palagi na ang katawan, kapag merong isang bahagi na hindi gumagalaw, hindi komportable. Pero kung lahat, ayan po, personally, na-experience ko yan. Nagkaroon ako ng konting problema sa aking health. Nakita ko yung, pag merong bahagi ng katawan na mahina, hindi maganda ang function ng katawan. Ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano. Kapag sa loob ng iglesia, ikaw na tinawag para maglingkod, ay hindi nakikibahagi sa gawain kung humihina ang katawan. Mahina ang katawan. Dahil tayo pong lahat ay tinawag para maglingkod. May bahagi po tayo sa ministeryo. Lahat tayo. Kung ano yon, kung sa mga nakakaalam na kung ano kanyang part sa ministry, God bless you. Praise God. Kung ikaw na hindi pa naunawaan at hindi pa lang maintindihan, alamin mo dahil kailangan ng Diyos yung talent mo. Kailangan ng Diyos yung bahagi mo na pwede mong magawa sa kanyang ministeryo. Magkaroon tayo ng magandang relationship sa bawat isa. Magkaroon tayo ng magandang pag-unawaan sa bawat isa. Unawain natin upang kapag mayroong magandang relationship sa kapulungan, maganda ang nagiging resulta ng gawain ng Diyos. Purihin ng Diyos dahil ako personally masaya. Dahil ang KKSM ay hindi, may parang group of people na mababait naman. Yan, puri pa ako. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Napaka-importante po na mayroong pagkakaisa at pag-uunawaan sa ministeryo at sa mga manggagawa niya. Tayo po yon, yung mga manggagawa niya. Tayo ay grupo ng mga taong tinawag upang paglilingkuran ng Diyos. Maintain, ipursu natin yung sideward relationship natin sa ating mga kapatid. So, next, onward relationship. Gusto kong gamitin yung onward relationship sa mentor. Pero madalas ito yung spiritual meaning ng parang spiritual father or spiritual friend or spiritual partner. Sabi niya sa Acts chapter 11 verse 25 to 26, medyo makanggo to. Pero isa-shorten ko siya sa pagbasa. Sabi niya, nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Si Saulo po ay si Apostol Paul. Pero Saulo pa siya noon nung hindi pa siya converted sa Christianity. At nang kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon at kasakasama ng iglesia at nagtuturo ng maraming tao. So, si Paul po, nung hindi pa siya believer, di ba ang tawag sa kanya, persecutor of the believer. Kasi pinapatay niya minsan yung mga believer, pag naalaman niyang believer ka, pinipersecute niya.
ang mga believer, persecutor of the believer. Pero nung makilala niya ang Panginoong Jesucristo, ang nagiging problem niya, iwas sa kanya ang mga tao dahil nga sa background niya nung hindi pa siya Kristiyano, persecutor of the believer siya. Iwas sa kanya ang karamihang mga believer doon. Alam niyo po, ang naging tumulong sa kanya upang para mapuntahan yung mga iba't ibang churches, si Barnabas. Si Barnabas po ang nagtiyaga sa kanya upang ipakilala sa church, sa iba't ibang churches. At alam natin kung anong naging resulta after ng mga ganitong event. Si Paul ay isa sa siya yung pinakamasipag na nasa Bible na nag-share ng salita ng Diyos because of Barnabas. Mentor niya si Barnabas. Tinuruan siya ni Barnabas. So, napaka-importante yung merong ganito. Yung merong umalalay sa atin. Ako yung parang tinuturing kong spiritual father. Ang tawag ko sa kanya dati sa Baptist. Si Pastor Escalao. Siya yung mangilan-ngilan sa mga Baptist na merong humble heart. Hindi siya masyado. Hindi ako nayabangan sa kanya. Siya yung nagturo sa amin ng mga Bible doctrine, yung mga para maging sound doctrine. Siya yung aking parang spiritual father. Parang siya yung aking spiritual mentor. So sa buhay po natin mga Kristiyano, minsan yan o ka-Kristiyano na alam mong matutulungan ka sa magiging spiritual problem mo, try to check yung relationship na yun. Makakabuti po yun sa ating bilang mga Kristiyano. Just like yung nangyari kay Saul, nagpatulong siya at tinulungan siya ni Barnabas hanggang siya ay maging known na tagapaglaganap ng salita ng Diyos. Alam naman natin yung diba, may nakikita kang Kristiyano na medyo mahina ang loob para mag-involve sa ministry. Subukan mong step up yung sarili mo. Tulungan mo siya. Nang sa ganun, lahat tayo ay aktibong gagawa sa gawain ng Diyos. Next. Forward relationship. Ito naman yung isang relationship tungkol sa isang Kristiyano merong dinidisciple. Yung meron siyang aim na meron siyang maidalang kaluluwa sa Diyos at meron siyang isang parang tinutulungan o pinag-pray na kapatiran para maging. Si Paul, siya naman yung nag-disciple kay Timothy, kay Silas at kay Titus. Hindi na natin details, pero kung gusto niyo makita yan, nasa Book of Acts. Si Paul ang nag-disciple kay Timothy, kay Silas at kay Titus. Alam niyo yung kung ano naging result? Si Timothy ay naging aktibong mangangaral ng salita ng Diyos. Si Silas ay naging epektibong guro ng salita ng Diyos. At si Titus, madalas ang naging role ni Titus noon, siya yung problem solver sa mga churches na pinupunta nila. Kapag may problem daw sa mga iba't ibang churches like sa Corinth, si Titus ang ipapadala ni Paul. At siya yung parang problem solver. So nakita natin, kada noon, kung kaya natin, yung magmasid ka, tingnan mo, baka meron dyan sa tabi mo, katabi mo na gustong maging active participant sa ministry ng Diyos. Kaya lang, nananampalataya. Although tayo ay mga Kristiyano na hindi tayo excuse. Hindi tayo parang exclusive. Tayo na. Ang pinaka-goal pa rin natin is to reach out people and bring them back to Christ.
Sabi niya sa 2 Corinthians 5:11, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manbalik sa Diyos. Main goal ng isang maka-convert ng isang hindi mananampalataya back to Christ. Sabi nga, laging ini-example, kung ang bawat isang Kristiyano, yung totoong tumanggap sa Panginoon, ay merong desire na makaakay kahit isa man lang every year, hindi na tayo kasya dito. Hindi na tayo kasya. But again, naniniwala pa rin tayo na sa paghayo natin, ang trabaho lang natin ay ibahagi si Kristo. At ang banal na Espiritu na ang magpo-converse sa Kanya sa pagiging Kristiyano. So, napaka-importante, pursuing this relationship, yung upward relationship natin sa Diyos, i-check natin mabuti yung ating, ito yung pinaka-importante, yung relasyon natin sa Diyos. Okay ba? Yung inward relationship natin sa ating mga sarili, disciple natin kung meron, okay din ba? At yung outward relationship natin sa mga hindi mananampalataya, kung how we treat them, baka magpa-holier than daw tayo. Hindi po natin dapat maging ugali yun. Ang dapat nating damdamin, i-reach sila at ipanalangin, makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay bilang Diyos. Go fast, go alone. If you want to go far, go together. Tama naman. Sabi niya, if you want to go fast, go alone. Bilis nga naman, kung isa ka lang, walang problema. But if you want to go far, go together. Iba talaga yung mga unbelievers. So, ikaw ang may karapatan sa pumili. But ito yung sabi ng Diyos, diretso, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, ay kung na lang. Sana po may paunawa ng Banal Espiritu ang pinaka-mensahe po ng lesson na ito sa lahat. At sana maunawaan na maraming mga mahalagang relasyon sa buhay Kristiyano na dapat pahalagahan at bigyan ng importansya sa aming buhay. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon sa aming tayo na ating gagawin. Maging pagpapala po sa bawat isang sukati. Ngayon po, ang ating closing talk, standing on the Francis. Sa uling kanta po tayo po natin.
Ating closing prayer pa nga po tayo ni Brother Robert Lisa. Ang ginuta ko na sa natin yung sa lahat at privilege Lord na technology ko ang ginuta ko ang para po kami makapulong yung mga kailangan Lord no ang ginuta dahil ang manong dito ng tulong dahil sila kung patuloy mo kung aban Lord at kung makakakit kaya diyan Lord at mga sa lahat king patuloy mo ang kailis na kaya parang may tulong orasan na po na tama na lahat ng po yung Lord mga yung patuloy mo na patuloy lang kaya kung kaya din kung any po ako natin yung hindi ginawa Lord dahil yung mga Lord patuloy din mo kami magpalay kung daan po ako magpapatiwala ang kay Lord hindi nga po daan pasa naman ako sa singing prayers. Salamat po. Dito na po tayo sa magandang umaga tayo sa ating lahat.